tanungin nga lang kita, bakit ang libog mo? Ha? Wala naman akong sinabing masama yung pagiging malibog, pero pag nasobraan mo yung pagiging malibog mo, tol, tangin na masama na yan. Huwag mong ikaila sa akin hindi ka malibog kasi napunta ka dito sa video ko ngayon. Tapos nakita mo yung title, pugi ng ina. Pang bang bang bang. Pero bago yung title, tangin na pinaghandaan ko kayo. Kaya what's up sa inyong lahat? Ako nga pala si Denjo at sa video to pag-uusapan natin yung mga signs na hindi kayo, paano ba? Mga signs na hindi kayo magaling sa kama. Malawak ang isip, matalas ang diwa. Yun nga lang, kakaiba ang tapas ng dila. Paghawak ko na ang mikropono lagot. Bawat bobong tanong may filosofong sagot. Mag-aral lang mabuti, yan ang dapat kong gawin. Kaso nga lang pati masama, inaral ko na rin. So paano nga ba, putang ina? Signs na ito magaling, di ba? So yan, hindi ka magaling sa drawingin natin. Paano yan? Tangina, kahon. Hindi, basta kama. Hindi nyo ata masyado nakikita kaya ilapit natin konti para naman makita nyo ng gusto yung pinagsasabi ko, di ba? Wala nang keme-keme pa, number 1, putang ina. Number 1, tol, makinig ka. Mabaho ka. Huwag mong ikaila sa akin, huwag mong sasabihin sa akin yung, alam mo yon yung sinasabi nila, kung talagang mahal niya ako, tol, nakakainin ako niyan, putang ina. Kahit gaano ka pa kamahal niyan. Ha? Kung amoy bagoong yung nandito sa baba, wala to. Siguro matitiis niya siguro mga ilang beses lang, pero pugi ng ina. Ito yung unang-unang sign. Kaya ito yung number 1, di ba? Kaya kung yan pa lang, na-stuck ka na, huwag mo nang itapusin yung video, talagang wala. Hindi ka talaga magaling. Putang ina, nasulatan pa ako. Hindi ka talaga magaling sa kama, tol. Kaya una't una ngayon, maligo ka muna. Ha? Tapos, kung gusto mong ituloy yung video after, sige, tuloy mo. Pero ngayon, kasi naaamoy kita eh. Kung hindi ka man naghuhugas, naaamoy kita ngayon, tol. Naina. Masama yan. Wala nang keme-keme ulit. Number 2. Basahin mo kung gusto mo. Pero kung hindi mo basa, sige, basahin ko. Putang alak. Lagi kang nagre-rely sa alak. Like, I mean, hindi ko naman sinasabing masama mag-rely sa alak. Kasi minsan, alam mo yun, minsan, pag pareho kayong lasing, mas lalong masarap yung ano, di ba? Mas lalong masarap yung bakbakan yung dalawa, yung gumaganon na. Basta alam mo na yung ibig ko sabihin. Pero una sa lahat pala, pasensya na po, ngayon ko lang naalala. Hindi po para sa mga bata to. Kung bata ka, wag mo nang tapusin yung video, umalis ka na. Ha? Para lang sa mga paano ba to? Para lang sa mga medyo may edad na, di ba? Hindi ko naman sinasabing under, pero kung gusto mong matuto at the same time, basta kung gusto mong matuto, pero kung masyado kang bata, please end the video. Okay? So back to the video. So alak, saan na nga ba ako? So yun nga, like yung sinasabi ko, hindi masamang mag-rely sa alak kasi nga pag let's say like nag-inuman kayo ganyan tapos hindi mo siya jowa, sabihin natin hindi mo jowa, di ba ang sarap ng ng bakbakan yung dalawa kung pareho yung lasing ganyan, kahit gaano kabaho, sige kainin mo ganyan o di ba? So lahat na yung number 1 na hindi may effective doon kasi kung lasing ka may mga taong gano'n eh, hindi ko sa akin no, hindi pa rin kahit lasing na lasing siguro ako kung mabaho, kung hindi mabango, no pa rin. Di ba? So, pero may mga taong kahit gano'n nakabaho yan, kung lasing sila, sige, ganun. So, pero, kaya sinabi ko ditong alak, kasi, kung lagi kang nagre-rely sa alak para maging exciting o ganahan ka sa kama, hindi maganda yan. Yun yung isang sign din na hindi ka magaling sa kama. Kasi nagde-depend ka sa alak. So, number 3, hindi ko na papatagalin to. Malibog? Hindi. Yun. Hindi ka malibog. Yun yung sign na hindi ka magaling sa kama. Kasi nga, hindi ka malibog. Sinasabi mo siguro, hindi magandang maging malibog. Pero at the same time, yung on the other side, kumbaga, yung pagiging malibog ka kasi nga, like, exciting ka lagi. Hindi naman sinasabi yung iba kasi yung mga taong malilibog. Like, gusto nila araw-araw, oras-oras, like, naggaganong ka na lang, wala nang excitement, di ba? Pero yung ibig ko sabihin dun sa malibog, may may pagkalibog ka. Hindi like max na libog, pero like moderate lang, kumbaga, di ba? Kasi kapag wala kang sex drive, man, kung hindi ka malibog, yung partner mo o kaya yung, let's say, lumabas ka ng bar,
Tangina yung babaeng anuhan mo, yung lalaki. Alam mo yun, yung they're out to have fun, kumbaga. Tapos ikaw, like, nag-inom ka, tapos yung purpose mo lang talaga mag-inom lang. Pero yung iba, like, yun yung purpose nila. Nalito na ako. So yun nga, pag hindi ka malibog, yun na yun. Ha? Kaya maganda rin yung pagiging malibog, hindi lang, like, sobra-sobra. Yung saktong-saktong libog lang, kumbaga. Okay, so pang-apat. Nangina. Tamad ka. Hindi mo nabasa, no? Basta nagsulta lang ako. Binasa ko rin. So, tamad ka. Para lang hindi mo malimutan, di ba? So, tamad ka. Hindi naman masama yung humindi ka sa partner mo, kaya sa jowa mo, from time to time, di ba? Like, be, ano nga tayo? Tapos sabi mo, mayo ko. Ganun. Pero, like, okay lang. Kung paminsan-minsan ko pagod ka, ganyan, may mga iniisip ka, ganyan. Pero, pag nilagi-lagi mo, nagiging habit yan eh. Nagiging tamad ka, kumbaga. Like, lagi mo nalang ginagawang rason na, oh, may problema ako, pagod ako, pero, like, tinatamad ka lang pala. Kaya, kung gusto mong maging magaling, hindi ko na sinasabing pinakamagaling, pero gusto mong masatisfy, at least, yung partner mo, at least, sige, kainin mo siya paminsan-minsan. Alam mo yung sorpresahin mo siya, ganyan, di ba? Like, it's not bad. It's not bad. It's good thing. It's good. It's really good, man. Yeah. Like hindi na niya sinasabi ganyan. Tapos bigla ka na lang bababa, gaganon mo yung buhok mo kung babae ka man. Gaganon mo lang yung buhok mo. Ganyan. Baba kang ganon. Di ba? Like every guy's dream probably. Probably siguro. Kasi basta like tamad ka. Tamad kang gumiling, tamad kang tumas. Alam mo kasi, wait lang ha. Napansin ko noon. Kadalasan sa mga babae, like sa mga lalaki, tayo lang gumagawa lagi. Like, tang na kahit ilang minuto pa yan, ganyan ka, tangin na. Pagdating na sa babae, pag tumaas na yung babae, putang ina, wala pang 30 seconds, man, ganon. Pagod na ako. Ikaw na. Tangin na. Anong ginawa mo? So, pang-5. Bukin na basahin mo kasi. Kung di mo ba, tarong spelling na tuloy. Number 5, tahimik ka masyado. Kung lalaki ka, kung lalaki siya, hindi ko alam eh. Pero okay lang din siguro kung lalaki. Basta wala lang gawin nyo, ganun. Yung sinasabi ko, like, masyado kang tahimik. Kung babae ka man, tapos lawlaw na yung pekpek mo. Lawlaw na yung kuweba mo. Diba? Be considerate. Kapag pinasok niya, alam mo yun, kahit hindi mo nararamdaman, sabihin mo, ganun ka. Umuul ka naman, diba? Nakwento sa akin, hindi ko nasasabihin kung sino. Sabi niya sa akin, tol, tangin na sabi niya. Binasahan ako ng dyaryo, tol. Noong una, hindi ko alam yung ibig sabihin. No? Tapos napagtanto ko, paano binasahan siya ng dyaryo? Tapos nung kwento niya, nung pinasok ko, wala lang sa kanya. Tinanong niya pa ako, tol, sabi niya, gano'n. Pasok na ba? Putangin na, sinagad na daw niya. Kaya, hindi masamang umungol ng konti. Wag lang sobrahan. Kumbaga sa mga lalaki kasi para sa akin yung sobrang pag-uungol sa lalaki masyadong, alam mo yun, parang ang cringe o kaya parang nakaka-turn off na sa babae. Kumbaga yung ibig kong sabihin yung alam mo yun, yung talagang umaano ka, like, hindi naman ganon, tol. Kasi konting ungol, konting ingay sa kama, okay lang, di ba? Like, nakaka-arouse sa partner mo, kumbaga. Kaya, doon, kung masyadong timing, hindi ka magaling sa kama. So, number 6, ika-6. Ito na siguro yung pinaka-obvious na hindi ka talaga magaling sa kama. Paano ba? Yan. Round 2. Alam mo yung ibig sabihin nun? Ako, una, hindi ko rin alam mo yung ibig sabihin nun. Sabi niya, round 2. Ganun. Pero, alam mo yun, kung yung partner mo, o kaya yung one night stand mo, or something like that, or anything, kahit ba, yung unggoy, yung baka, o yung manok, yung tinira mo, kung hindi pa round 2, like, sinabihan ka niya, kung yung manok, pak,
Ganon yung sabi niya, round 2. Sabi ng manok sa'yo, kung hindi nagpa-round 2, tol, yun yung pinaka-obvious. Siguro. Kung hindi mo nararanasan matanungan ng round 2, yun yung pinaka-obvious na hindi ka magaling sa kama. Pasensya ka na. Sampal yan sa pagmumok. Putang ina. Nawala na tuloy. Ayan. Balik ba? So, sampal yan. Putang ina, nabalik ba? Wait. Sampal yan sa pagmumukha mo, tol. Hindi ka magaling sa kama. Kung isipin mo, kung talagang magaling ka sa kama, kahit isang oras pa yun, tapos sabi ng partner mo sa'yo, round 2 nga, be, please. Ganon siya sa'yo. Tangina. Isa kang alamat, tol. Magaling ka talaga sa kama. Pero bukin ang ina, 2 minuto na nga yung, yung session yung dalawa. Tapos yung babae, pagkatapos nyo, kaya yung lalaki, hindi man lang nagtanong ng round 2. Putang, hindi ka magaling, tol. Kasi, alam mo yung 2 minutes o kaya 5 minutes, bitin na yan, kumbaga, di ba? Like, usually yan yung sweet spot ng oras na nagtatanong sila, round 2 nga, round 2, ganun. Kung hindi sila nagtanong ng round 2, tol, putang. Pasensya ka na talaga, hindi ka magaling sa kama pag ganyan. So, pampito, number 7, putang na. Masyado. Basahin mo, ha? Nananakit ka masyado, tol. Alam mo yun, understandable yaman. Understandable naman yan. May mga tao talagang gusto nila ng parang talagang sinasaktan mo sila eh. Yung literal na binubugbog mo na, ginagalan mo, sarap na sarap pa rin. Pero, hindi lahat ng tao ganyan. Kumbaga, yung sa bunutan ng buhok, ganyan, like, masarap. From time to time, yung kalmot-kalmot, ganyan, masarap. Pero kung ina, yung pagkalmot mo na sa partner mong lalaki, yung kuko mo mga ganyang kahaba, tapos yung kalmot mo talagang dinidiin mo, ganun, tingin mo masarap yun, hindi yun masarap. Ha? Tapos kung ikaw lalaki ka, tapos sabihin na natin, proud na proud ka sa sandata mo, di ba? Sabihin natin 7 or 8 pa yan, ang haba, tol. Tapos sabi ng babae sa'yo, huwag mo masyadong isagad kasi masakit. Putang ina, eto ka naman. Sarap na sarap ka pag nakikita mo siyang nasasaktan. Hindi lahat ng tol, gusto ng masakit. Ha? Kaya nga sabi ng ibang mga babae nakikilala ko minsan, masarap daw talaga yung malaki. Pero at the same time, masakit. So pinaka-sweet spot para sa mga babae talaga in the middle. Hindi masyadong sobra, hindi kalakihan. Pero exception pa rin, may mga tao pa rin may gusto. Ha? Hindi ko nilalahat, may mga tao talagang may gusto na nasasaktan habang nasasarapan sila. Pero may mga tao rin talaga na ayaw. Ha? Kaya kung ikaw yung tipong nambubugbog habang nagse-session, hindi ka magaling sa kama. Ngayon, sabihin mo na yung pangalan mo sa akin para ipapulis kita. Kasi hindi na yung tawag dyan eh. Ano na yan? Pang-aabuso na yan pag ganyan. Pang-8, ulit. Alam mo yung ulit? Ulit. Yun yung sign na hindi ka rin talaga magaling sa kama. Let's say, sabihin natin, nung una magaling ka siguro noon, di ba? Pero putang ina, 10 taon na kayo, ganun at ganun pa rin yung ginagawa nyo. Pag hinubaran mo yung partner mo, doggy kayo agad, boom, tapos. Hindi ka magaling sa kama. Kung paulit-ulit lang yung ginagawa mo, tol. Ikaw, kaya babae ka, tumaas ka ganun ka, tapos na. Hindi ka magaling sa kama. Kasi nga, parang ginawa nyo ng gawaing bahay yan eh. Parang paghuhugas lang ng pinggan, yung hinugasan mo yung pinggan, ginanon mo, tapos. Yung misis mo, ginanon mo, tapos. Yung mister mo, ginanon mo lang, tapos. Alam mo yun, paulit-ulit lang, 10 taon, tingin mo, hindi yun magsasawa. Hindi ka magaling sa kama pag ganon. Kaya kung gusto mong maging magaling sa kama, huwag kang matakot na alam mo yun, try new things, man. Kung gusto mo magpasok ng papaya sa buwangan ng mister mo habang natinitira, like, why not? Diba? Pero wag yung paulit-ulit na lang. Pang-siyam. Masyado. Paano ba sabihin? Masyado mong binibilisan. Hindi naman binibilisan, pero ikaw, labas pala. Labas. Gusto mo agad malabasan, putang ina. Enjoy mo man lang yung journey, man. Alam mo yun, parang lang yan. Parang pangarap lang din yan. Gusto mo agad yung pangarap mo, makamtan mo, di ba? Hindi. Parang sa sex lang din yan. Parang sa session nyo lang din yan, di ba? Na, kumbaga, wag mong i-rush, man. Darating at darating ka rin dun sa climax nyo. Di ba? Wag mong i-rush. Take your time, enjoy the journey. Kung naggaganon ka, wag yung iniisip mo, gusto mo agad malabasan, di ba? Hindi, wag. I-enjoy mo, tol. Ganyan. So, wag mong i-rush. Di ba? Enjoy it.
Diba kahit 30 seconds lang yan, i-enjoy mo pa rin. Ang huli, hindi yan reke peke. Kung may time na sa buhay mo, tapos yung partner mo, inamin niya sa'yo, na pinepeke niya lang. Alam mo yung ibig ko sabihin doon? Pinepeke niya lang kung lalaki man yan o babae man yan. Alam mo yan, yung babae, pineke niya malabasan. Kasi sa ating mga lalaki, hindi mo malalaman talaga unless na talagang yung actual na, kung alam mo yung ibig ko sabihin, alam mo yung ibig sabihin, di ba? Yung sa babae, yun. Pero kung lalaki, sa lalaki kasi, hindi mo pwede mo pa rin pekehin at the same time, kahit na meron ka ng mailabas, pwede mo pa rin pekehin para matapos lang, para that's it. Pero, yun nga, gaya nga nasabi ko, kung may nagsabi na sa'yong pineke nila, meaning yun, hindi ka magaling. Pasensya ka na. Ha? Hindi mo kasalanan. Hindi naman sa hindi mo kasalanan, pero kasalanan mo yun. At wag kang malungkot. Kasi nga, kung hindi ka magaling, meaning, may chance kang gumaling. Di ba? Yun lang. Dito ko natatapusin yung video. Sana may natutunan ka at sana nga, kung meron ka man sa mga to at gusto mong gumaling, simulan mo na. Di ba? Para gumaling ka. Paano? Hindi ko alam. Kung gusto mo, paano ka ba gumaling sa isang bagay? Gawin at gawin mo. Pero wag mong gawin sa iba-ibang lalaki. Tama ba? O kung lalaki, gagawin mo sa iba-ibang babae. Bakit kaya ganun? Ano? Kung yung lalaki, nakatira ng 100 babae, putang ina. Alamat ka, tol. Parang ganun, di ba? Pero pag yung babae, nagpatira sa 100 babae, pukin ang ina, pukpok. Ganun. Hindi ko rin alam. Alam mo yan? Parang yung, hindi ko alam kung nasabi ko na rin to. Pero ito kasi yung ano doon. Kumbaga, yung lalaki susi. Yung babae kandado. Anong gagawin mo kung yung susi nyo nakakabukas ng 100 kandado? Diba? Putang ina, the golden key. Bro, the fucking golden key. Diba? Paano naman sa kandadong nabubuksan na yung 100 susi? Anong gagawin mo? Putang mo, basura. Tol, tapon mo. Diba? It is how it is. Anong it is how it is? It is what it is. Diba? Yun lang. So, yun lang. So, yun nga. Dami ko na naman sinabi na pahaba na tuloy yung video ng gusto. So, yun. Ako nga pala si Denjo at ito yung Denjay TV. Sana may natutunan ka at sana napatawa kita. Babush.